Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Breaking. Saldico kinumpirma umano kay Attorney Harry Roque na hindi siya nakakulong. Mismong si Saldico umano ang nagkumpirma na hindi totoo ang sinasabi umano ng Pangulo ayon sa pahayag ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Sa panayam ng programang Nightline News, iginiit ni Torre na direkta umano niyang nakausap si Ko at mula rito ay malinaw aniyang walang naganap na pag-aresto o detensyon sa Czech Republic taliwas sa naunang anunsyo ni Marcos Jr. Wala pong in custody, walang in detention, wala pong arrest. Yan ang payag ni Atty. Roque. Mismong kay Saldico nang galing. Binigyan diin pa ni Roque na ang kanyang impormasyon ay hindi mula sa third-party source, kundi direkta mismo kay Ko. Sabi ni Atty. Ang kumpirmasyon po na hindi siya nakakulong ay nanggaling mismo kay Saldico. Sa kauna-unahang pagkakataon, yan po ay galing mismo kay Saldico. Hindi po siya nakulong, hindi siya nakakulong, kaya nga buong-buo kong sinasabi, nagpapakalat ng fake news ang presidente. Taliwas sa pahayag ng Pangulo. Matatandaan ng nauna ng inanunsyo ni Pangulong Marcos Jr. na si Ko ay nasa kustodya ng Czech authorities matapos umanong pumasok sa bansa na walang tamang dokumento. We will bring Saldico home and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Yan ang video message ng Pangulo. Lumalalim ang kalituhan. Sa gitna ng magkakasalungat na pahayag, lalong tumitindi ang kalituhan sa publiko hinggil sa tunay na kalagayan ni Ko. May mga ulat ding nagsasabing wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa Czech authorities tungkol sa umano'y pagkakaaresto. Wala pang reaksyon ng Pangulo kaugnay ng revelasyon ni Roque. Okay, Auntie Claire, pasok! Ay nako, anyari. So, kanino ako mas maniwala? Kay PBBM, Auntie Claire, o kay Attorney Roque? Ako, mas pinapaniwalaan ko si Attorney Roque, lalo na itong pinaka-latest, Kasi, parang pangatlong announcement na ito ni Attorney Roque. Nung bago pa lang nag-anunsyo ang Pangulong Marcos, I think Thursday evening nag-anunsyo si Marcos. Friday, nagsabi na si Attorney Roque na tinawagan niya ang immigration police sa Czech Republic at sinabi walang naaresto, walang nakadetain na Saldico. Pangalawa, I think the following day or kahapon lang, sabi niya, kumpirmado ko na. Walang Saldico naaresto, walang nakakulong. Although, wala siyang sinabing source. Kumpirmado ko, sabi niya. I don't know kung paano niya na-confirm. Ito ngayon, yung pinakamatindi. Dahil, alam naman magsinungaling si Attorney Roque na sabi niya, nakausap ko si Saldico na yun, hindi. He has everything to lose. So ako, naniniwala ko dito sa pahayag ni Attorney Roque na nakausap niya si Saldico. Kasi kung totoong naaresto si Saldico,
Sa ngayon, meron ng impormasyon. Imposible naman na hindi i-confirm ng check authorities kung meron ngang naaresto. Una, yung police presidium. Parang PNP sa atin. Sabi nila, wala kaming impormasyon tungkol kay Ko. Punta kayo sa Ministry of Justice. Yun ang direction, guidance. Ang Ministry of Justice, nagpahayag na rin. Sa Czech Republic na ito, wala kaming impormasyon tungkol sa pagka-aresto ng isang Saldico. So, anong ibig sabihin nito? Connecting the dots, my opinion is wala talagang naaresto. Dahil si Saldico, I don't know kung saan nanggaling yung mga balita na pumasok siya sa German border at ang i-present niya yung expired o canceled na Philippine passport. Naniniwala ko na meron siyang Portuguese passport as earlier reported kasi meron ngang cabinet secretary dyan eh. Huwag na lang natin pangalan. Na-booking na meron siyang citizenship sa isang bansa, sa European Union. Kaya lang sinasabi niya, sinurrender na daw niya. I believe marami sa mga, ano natin dito, mga local, mga mambabatas ba, may dual citizenship. Meron silang tatakbuhan. Kaya yan si Saldico, sabi ni John Vic Rimulya, as early as 10 years ago, nagplano na yan. So, nakakuha siya ng Portuguese citizenship by investing a lot of money in Portugal. Kaya meron siya. Kaya kung meron siya, bakit? Bakit siya mag-travel na ang ipakita niya yung cancelled Philippine passport? It does not make sense. Kaya, Auntie Claire, anong masasabi nyo? Mr. President, ano ba? You still have the chance. Pasinungalingan nyo si Atty. Roque. But right now, na hindi kayo nagsasalita, dito ako mas naniniwala ngayon kay Atty. Roque. Otherwise, mag-present ng clear evidence ang administrasyon sa pamamagitan ng konfirmasyon sa Czech authorities na nasa custody nila si Saldico. Without that confirmation, wala. Puros panbubudol lang itong mga balita nila ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang among gihatagan o gero. So mag-atop na ni siya karon sa iyang balay. Og karon mo na ni ang iyang pag-aatupan sa natagaan na mo og gero. So mag-atop na ni siya karon. Og muna ni giloagon lang sa iyang balay. So kuang gyud kaayo, gamay gyud kaayo. Og dito sa silong ang loto. Og karon tungod sa kagamay sa ilang balay, mo ni ang ilang kusina. So mga buslot na gyud ang yero ipang sumpay-sumpay lang kani ng mga yero. Ilang ani. So gamay gyud kaayo. Tungod sa kagamay sa ilang balay, diri na sila sa naog magluto. Ano ni ang itsura sa iyang lutuan.
ug karon naman na gyud ang pag-atop ang magihatag nga yero. So di na gyud sila mo. Salamat sa Ginoo sa pag-atop namo sa tabang sa amo. Salamat kaayo. Salamat ka.